2 Peter. Okay? 2 Peter chapter 3 verse 17. Po, babasahin po ni Brother Louis yung 2 Peter chapter 3 verse 17. Second Peter chapter 3 verse 17. Kayo sa mga tuwid, mga iniibig, nakikitang nalalaman ninyo ang mga bagay na ito noon. Mag-ingat na baka kayo rin na matangay ng kamalian ng mga masasama ay bumagsak mula sa inyong sariling katatagan. Amen. Okay? So, dito po tayo ngayon, magnininay po, no? At, ito po ang 2 Peter chapter 3 verse 17. Walang duda po ang sumulat po nito. Sino po sumulat po nito? Si Pedro, no? Si Pedro. Kaya ito po ay naka-address sa mga iniibig. Ibig sabihin sa mga kapatid sa church, no? Sabi dito, kayo sa makatuwid mga iniibig, nakikitang nalalaman ninyo ang mga bagay na ito noon. O kung ating babasahin ang buong chapter 3, ay ano po ba ang kanilang nalalaman sa mga bagay na ito noon na sinasabi po ni Pedro? Of course, no, kung ating babasahin mula verse 1 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, ay napapatungkol po ito sa tinatawag po na pangako, no, ng ating Panginoon, no? Napapatungkol po ito sa tinatawag po na pangako ni Lord na kung saan yung mundong ito ay nilalaan na po sa apoy, no? Sapagkat ang unang mundo, ibig sabihin, ang unang henerasyon during the time, ay inilaan po, saan po siyang ginunaw ng Diyos ang mundo sa magitan ng baha, yung una, no? Ngayon po, inilaan na po sa apoy. So, katulad po sa sinabi ni Brad na kanyang kasyeran na napaka-imposible daw na yung mundong ito maganda, gigibain lang ni Lord, susunugin. Malinaw, sinasabi po ng Panginoon, no? Na talagang tutupukin ni Lord sa apoy, no? Ito po yung mundo natin pong ginagalawan. So, ang tanong diyan, sino po ba ang masusunod? Yung sulat ba ni Lord na sinasabi o yung mga gawa-gawa lang nasabi na para bagang naghihinayang, no? So, sa Lord po kasi nagagawa po niya yan, yung nais po niya, no? Wala po tayong magagawa diyan. At hindi po natin pwedeng pangunahan si Lord na sasabihin natin na ito naman ay sayang ang mga bagay nito. So, kung anong sinasabi ng Panginoon, ay dapat doon po tayo. Kaya ito po yung sinasabi po ni Pedro na in-address po sa mga kapatid during the time na kung saan ay kanya pong binanggit yung mga bagay na nakikita po natin sa kanya mga salita at ito po yung noon pa, no? Ibig sabihin, ito po ay mga sinasabi na during the time ng mga propeta, no? Ng mga hari, ng mga apostol. Ito po yung mga sinasabi po no, ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito ni Pedro ay mag-ingat na baka kayo rin na matangay ng kamalian ng mga masasama. So, pinapag-ingat po tayo ni Lord, no? Meron po siyang warning sa atin. Nang warning po niya, mag-ingat tayo kasi siyempre maraming mga ngaral ngayon binabaliktad yung aral po ng Panginoon, no? Maraming mga ngaral ngayon na kahit ho hindi nakasulat sa banal na kasulatan, talaga hong pinipilit na ito ang aral namin, ito ang dapat nating gawin. So tayo, bilang mananampalataya, bumabase tayo sa gusto po ni Lord, sa sulat ng ating Panginoon, sa sinasabi po ng Diyos, hindi po sa sinasabi ng tao. No? Kaya, malinaw po, basahin natin ang aklat po ng Acts chapter 5 verse 29. Ano po ba ang binabanggit po dito, no? Ng ating kapatid na Pedro, Acts po yan, no? Chapter 5 verse 29, no? Meron po dito binanggit ang ating kapatid na Pedro during the time, no? So basahin po natin para
malaman po natin kung kanino ba tayo dapat sumunod, no? Sa verse 29, no? Babasahin ni Brother Louis. Sige, Brad. Sa gayon si Pedro at ang ibang mga apostol ay sumagot at nagsabi, kami ay dapat sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Amen. Kanino ba tayo dapat sumunod? Sa Diyos, no? Kaysa sa mga tao, di po ba? So, malinaw po na tayo ay dapat sumunod lamang po, no, sa sinasabi po ng ating Panginoon. Hindi po yung gusto natin o gusto ng tao. Okay? Kasi iba po no? Salungat po yung gusto ng tao at saka yung gusto ng Diyos. So, saan natin ngayon masumpungan yung gusto ng Diyos? Dito po sa mga banal na kasulatan. Pag sinabi ni Lord na ang mundong ito ay gugunawin sa kanyang paghukom, maniniwala tayo. Di po ba? So, kahit man anong kaganda yung building dyan, kahit anong ganda man yung kalikasan, yung mga ginawa ng Panginoon dyan, kung yun ang gusto ni Lord sa kanyang pagdating, sa kanyang paghukom, gagawin po yan ng ating Panginoon. Okay? Kasi yun po yung sinasabi po niya. Kaya dito po, balik tayo sa 2 Peter chapter 3, verse 7. Kaya nga po tayo pinagpaingat po ni Lord, no? Ano sabi po ni Lord dito sa magitan ni Pedro? Mag-ingat na baka kayo rin na matangay ng kamalian ng mga masasama. Di ba? Kaya ho, tandaan po natin, in the sight of God, ang isang tao, kapag siya ay nangangaral na hindi naman ayon sa sinasabi po ni Lord, ang tingin po ni Lord sa kanya, isang masamang tao. Tandaan po natin yan, no? Hindi lamang po yung paggawa mo ng, halimbawa, nag-commit ka ng tinatawag na nakapatay ka o ano man, no? Na nakakommit ka, di ibig sabihin, sa atin, automatic na yun, masamang tao, no? Sa mga bagay na yon. Pero ito din pala, yung pagka tinuturo mo yung mali, yung hindi ang nais ng Panginoon, masama din po yan sa harapan ng ating Panginoon. Na kahit sa kanila, maaring na ina-acknowledge na mabuti yun, but in the sight of God, pagka hindi talaga biblical yung katuruan mo, masama po yan, sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya sabi ko dito, mag-ingat na baka kayo rin na matangay ng kamalian ng mga masasama. So ito po ay warning ng ating Panginoon sa mga kapatid, no, sa pananampalataya. Kaya tuloy-tuloy po yung ating Bible study, papalakasan sa isa't isa kasi mahirap po pag may maano po tayo, no, masingitan tayo ng mga ibang aral. Tama po? Kaya kailangan po yon na maipush natin yung katotohanan na sinasabi po ng ating Panginoon. No? Tuloy ho natin. Hindi lamang po ang mga kamalian na masama na tayo ay matangay, kundi ang sabi pa po dito ay bumagsak mula sa inyong sariling katatagan. Kaya hindi ho masabi ng isang mananampalataya na kahit po matatag siya, hindi niya masabi na hindi na siya babagsak. Kasi nga po, ang kalaban po natin na walang iba kundi ang diablo, gumagawa po yan ng paraan, no? Para po tayo bumagsak sa atin pong pananampalataya, sa ating paglilingkod, no? Lalong-lalo na yung mga bulong-bulong o sabi-sabi ng mga tao, pagka wala tayong paninindigan, sigurado po mawala tayo sa paglilingkod sa Lord, no? Kaya mahalaga yung ating paninindigan po dito sa mga salita po, no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya nga may warning po si Lord. No, hindi lamang po ito ang warning po ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo nangangaral ng salita po ng Diyos. Kasi ang pangangaral, pinapangaral mo yung mga warning ng ating Panginoon. Ito na po yun. Yung mga warning po ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito sa Colosas, basahin po natin, no? Colosas Kapitulo 1, talata po ay 28, no? Babasahin po ni Nanay ang aklat ng Colosas, no? Colossians chapter 1, verse 28, no? Anong sabi dito ni Pablo sa Colosas? 128 po, no? Colossians chapter 1, verse 28, Nanay. Sige po. Na siya naming pinangaral na binabalaan ang bawat tao at tinuturoan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap namin ang bawat tao na sakdal kay Kristo Jesus. Amen.
So malinaw, no? Kaya pala pinapangaral ito ang salita ng Diyos kasi una, binabalaan, winawarningan, no? Palagay niyo po ba sino ang winawarningan? Ibang tao ba o tao ng Diyos? Tao ng Diyos, no? Kasi wala na po yan warning doon sa mga hindi tao ng Diyos kasi hindi naman yan talaga maniniwala no? Sa mga salita po ng ating Panginoon. Kaya sabi dito na siya naming ipinangangaral na binabalaan o winawarningan, no? Ang bawat tao. Sinong tao? Tao ng Diyos. Tayo po yun. At tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan, no? Hindi lamang pala tayo ay winawarningan o binabalaanan, kundi tayo din ay tinuturuan, no? Siyempre, ng mga salita ng Diyos na sa buong karunungan, no? Ng ating Panginoon upang maiharap nawa namin ang bawat tao na sakdal kay Kristo Jesus. So kailangan tayo ay maging sakdal. Pag sabing sakdal, ibig sabihin, maging matured, lumalago, tama? Naging matatag sa paglilingkod po, no, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya nga, may turo din po dito sa Colossus chapter 2 verse 8. Pakibasa, Brother Louis. No, angat lang po tayo ng konti, isang page. Chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2 verse 8. Mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sino mang tao sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang panlilin lang ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Amen. So, pag sabi bang mag-ingat, ano din po ba ito? Warning din po ba ni Lord? Amen. Warning din po ito ni Lord, no? Sabi dito, mag-ingat. Bakit mag-ingat tayo? Ano ang pag-ingatan po natin? Sabi dito, na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao. Kasi ayaw talaga ni Lord na tayo po'y mabihag. Tama? Ayaw ni Lord na tayo ay mapunta sa mali. Ayaw ni Lord na tayo ay mapunta sa mga relihiyon na walang ibang iniisip o ginagawa, kundi makapera, no? Ano ng mga bagay sa mundo, no? Sabi ko dito, mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng filosofiya, no? Kaya hindi ko talaga yan wala yung filosofiya, no? Sa mga ngaral na nagbabahay-bahay, no? At walang kabuluhang paninilang. So, may mga tao pala na nangangaral na walang kabuluhang ang kanilang ginagawa, walang kabuluhan sa harapan ng Diyos sapagkat sila po ay nanininglang, no? Ng mga, siyempre ang nininlang, anak po ng Diyos. Tama? Ang nanininglang, siyempre ang mga naglilingkod po sa Panginoon. Situloy natin, ayon sa tradisyon ng mga tao. Kaya mahirap, no, pagka tayo po ay sumasang-ayon sa tradisyon ngayon, no, katulad ng tinatawag na Pasko, no? Katulad tinatawag ng Christmas, mga tradisyon po yan, no? Mga gawa po yan ng pagano. Okay? So, okay po yan na tayo nagpapasalamat sa Lord, and then, kung mayroon man dumating sa atin na kamag-anak, kabisita, magluto. Alangan naman din mo siya pakainin, di ba? So, papasalamat dahil nga dinadalaw tayo. Tama po? Pero ang motibo natin, hindi dahil doon yan sa Christmas nila. Hindi yan dahil doon sa Pasko. Di po ba, nanay? No? So, wala po yan dapat. Sabi ni Lord, mag-ingat tayo doon sa mga tradisyon na yon. Ibig sabihin, huwag nating entertainin, huwag nating gawin, huwag nating tularan sila, yung mga gumagawa na yan. Kasi marami ngayon, mga kahit hindi Katoliko, mga ibang Kristiyano, mga Baptist, mga born again, aba, na ano na rin po no? Na tawag ito, nahawa na rin sa ganitong klaseng mga ginagawa, aktibidades ng tradisyon ngayon ng mundo. Tama po? Kasi ito po yung pagan practice po ito, no? Ginagawa ho nila. So, hindi ito talaga practice na tinuturo po ng ating Panginoon. Kaya nga, tinuro ko kanina sa Calakid Norte, sabi ko sa kanila, yung purpose na pagparito ng Panginoon, yun ang dapat natin malaman kung anong purpose. Kasi ang purpose to talaga, sabi ni Lord, sa pagitan po ni Matthew, na anghel na nagsabi doon, during the time, kay Joseph, sabi niya, kaya ang ating Peso Kristo pinanganak, dahil nga, sabi doon, ay si Jesus ay magliligtas ng kanyang tao, ng kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Okay? So, yun po talaga ang layunin. Yun talaga yung purpose. Hindi
para mag-celebrate ng Christmas. Okay? So, kung atin naman titingnan, wala namang sinasabi sa Biblia na December 25. Di ba? December 24 o ano man yung araw dyan. Wala ho eh. Di po ba? So, napakahirap pong tanggapin na gagawin po ng isang tunay na naglilingkod sa Diyos na yan naman, wala sa banal na kasulatan. At ito naman talagang nakikita natin na mga ito ay talaga hong pagan practice. No? Ito ay mga tradisyon, no? Na tinuturo po ng ating Panginoon. No? Ang sabi dito, mga walang kabuluhang paninilang ayon sa tradisyon ng mga tao. Ibig sabihin, pagka sumang-ayon ka pala sa tradisyon na ito, no, nagawa ng pagano, ibig sabihin ay involved ka na sa mga panininglang, no? Nasama ka na doon sa panininglang po nila. So, yun pong ibig sabihin ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo. Ano pa po sabi dito? Ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. Kasi yun kasi talaga mga pasimulang aral po yan ng sanlibutan, no? At pagsabing pasimulang aral ng sanlibutan, ibig sabihin yung mga ninuno natin during the time na lumihis ng pagkakilala sa tunay at totoong Diyos. No? Sino ho bang unang nakikilala natin sa Biblia na gumawa ng Diyos-Diyosan? Di ba si Aaron? Si Aaron po, nakapatid ni Moises. Nainip sila, nanintay na si Moises doon sa Mount Sinai, di ba? Doon binigay ni Lord yung 10 Commandments. So, ang ginawa ni Aaron, dahil ang tagal, nainip sila, hindi sila nakapaghintay. At ang nakikita ko ron, si Aaron ay hindi pa talaga niyang lubusan na kilala yung ating Panginoon. No? Maaring sunod-sunuran lang sa kay Moises sa kapatid niya, pero talagang wala siyang lalim, no? Na pagkakilala. Wala siyang lalim na pagkaunawa ng mga ginagawa ng ating Panginoon, no? Parang ganito rin sa panahon natin, maraming mga Kristiyano na naglilingkod sa Diyos para bagang walang lalim ng pagkakilala, no, sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa ni Aaron, gumawa sila ng siyang pasimuno, di ba? Gumawa siya ng mga ginto, mga ikaw, mga pulseras ng mga babae, at tinunaw nila, ginawa nilang Diyos-Diyosan. So, doon po nagsimula, no? Yung time na yon. Kaya po ay malinaw na sa ating pag-aaral nito, napakahalaga na makita ho natin na ang paglilingkod po, hindi lamang po talaga basta-bastang paglilingkod lang, kundi dapat meron talagang pagsusuri para tayo ay maging manalim, no, sa mga aral po ng ating Panginoon, no? Kasi hindi naman pwede na makikiayon lang tayo sa isang tao na ay ganito yung paniniwala niya kaya sumunod tayo. Hindi po. Kaya tayo sumunod kasi totoo na nakita ho natin, naging malalim tayo sa aral ng Panginoon. Nakita natin na ang pinapangaral sa atin ay totoo. No? Katulad po sa Doctrine of Grace na yan. Yung talagang katotohanan na aral po ng ating Panginoon. So, malinaw po na ito po ay winawarningan na po tayo ng ating Panginoon. Kasi ayaw po ng Diyos na mabalingan siya ng tao. Ano ibig sabihin? Ayaw ng Diyos na masisi siya bandang huli. Tama po, kaya nga winawarningan tayo. Ayaw ni Lord na mabalingan siya ng kanyang mga anak. Na sabi, Lord, hindi mo naman sinabi. Saan ko ba nakikita dito sa banang kasulatan, di ba? Kaya po may mga warning po si Lord. Para po tayo maging alerto, no, sa mga warning po ito ng ating Panginoon. Kaya ano po talaga, no, napakahalaga na tayo po ay wag dapat bumagsak, no? Bumagsak saan? Sa ating maging matatag sa paglilingkod po sa ating Panginoon, no? At hindi natin alam ang bukas, si Lord lamang po nakakaalam. Ang mahalaga po ay paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? So, ano pa po ang sabi dito ng ating Panginoon? Okay? So, ang sabi pa po dito, ituloy ho natin, dapat tayo sa biyaya at kaalaman po, no, ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, saan natin ngayon malaman o matagpuan ito pong kaalaman ng Diyos? Nanay, saan po natin matagpuan ang kaalaman ng Diyos? Dito sa kasulatan.
dito sa mga salita po ng ating Panginoon. Kaya nga po, di po ba, tuloy-tuloy po yung ating pag-aaral. Kaya, alam niyo po ba, kahit po minsan nakikita po, kahit pala ang napakahalaga pala ang salita ng Diyos, na kahit mababaw man yan ang tinuturo, kahit man malalim yan, napakahalaga na ito po'y nagbibigay sa atin ng encouragement. Tama po? Na ito po'y nagbibigay sa atin ng hamon sa buhay natin. Na ito nagbibigay sa atin ng kalakasan at kasiyahan. Okay? So, para sa akin, sa totoo lang, hindi naman na kailangan na maging tayo, yung halos na sub-sub na tayo sa pagkala, mahalaga, isa pamumuhay natin. Yung mga salita ng Diyos na sinasabi po ng ating Panginoon. Amen. Di ba? Hindi na kailangan mga Greek pa dyan o mga Hebrew pa dyan, you know? Maring makabanggit tayo, mga mabababaw na gano'n, pero yung talagang parang sumisisid ka na doon sa pinaka-ilalim ng dagat, doon sa Pacific Ocean, mahirap, no? Okay lang sana kung talagang isa pamumuhay mula sa mababaw hanggang sa malalim. Kung hindi mo may sa pamumuhay yung ibabaw, paano pa yung ilalim? Tama po? So, mahalaga yung atin pong pag-aaral na ito, yung ating pagsunod talaga sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Pedro, sa binasa natin kanina, sa Acts chapter 5 verse 29, sabi niya doon, we ought to obey God rather than men. No? Mas mainam na kami ay sumunod sa Diyos kaysa mga tao. Di po ba? So, kailangan tayo sumunod po sa ating Panginoon. Katulad po nito ay palagi natin dapat basahin ang salita ng Diyos. Palagi natin dapat tayo manalangin. Dapat tayo lagi ay dumalo sa gawain ng po ng Diyos. No? Yun po kasi ang pinaka-mahalaga po sa lahat, no? Sa buhay po natin. Tandaan po natin, kung tayo po ay walang Diyos, wala po tayong magagawa sa buhay po natin. Tama po? Tayo ay punong-puno ng problema. So, okay lang po yan. No? Sapagkat doon po tayo pinapatatag ni Lord. Doon po tayo, nanay, pinapatibay po ng ating Panginoon. Tama po? Kaya po, mahalaga yung ating pagtitipon nito. Kasi dito po tayo pinapalakas po, no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ano pong pinapalakas sa atin? Yung buhay spiritual. Kaya nga po, mahalaga yung tinatawag na spiritual wellness. Ano po yung ibig sabihin ng spiritual wellness? Yung kagalingan ng espiritu natin. Tama? So, ang kagalingan ng espiritu natin, ito sa pag-aaral, no? Sa pagsunod sa mga aral po, salita ng ating Diyos na buhay. Kaya, kailangan tayo, kumain ng gatas. Okay. Kailangan tayo kumain ng gatas para magiging matibay tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Okay? Panghuli po, sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Pakibasa, Brother Louis. 1 Peter chapter 2, verse 2. Panghuli po, dito po tayo magtapos po ngayon. 1 Peter chapter 2, verse 2. Gaya ng bagong silang ng mga sanggol, ay naisin ang tunay na gatas ng salita, upang kayo nawa ay lumago sa pamamagitan nito. Amen. So, anong paraan para tayo lumago? Sabi ni Lord sa pagitan ni Pedro, naisin ang tunay na gatas ng salita. Pag sabing naisin, dapat gawin. No? Pag sabing naisin, ibig sabihin dapat yun talaga yung gusto mo na gawin sa buhay mo sa harapan ng Panginoon. Ano po? Na tayo dapat ay uminom o kumain ng gatas ng salita. Ibig sabihin po, ito po yung salita po ng Diyos. Yung katulad po kasi ito, nanay, ng gatas po, di po ba? Mabawa ka kung hindi ka makabasa. Opo. Pagka ikaw ay nagbabasa at nakikita mo yung mga revelation ni Lord, na ano ka, yung pakiramdam mo, napakalinamnam. Tama po, nanay? Ng mga salita po ng ating Panginoon. Kasi gatas po, di ba ang gatas malinamnam? Ganun din po yung salita po ng ating Panginoon. Kaya, sabi po ni Lord, sabi ni Pablo, upang kayo nawa ay lumago sa pamamagitan nito. So, ang susi sa paglago, salita po ng Diyos. Sa madaling salita, ang susi ng paglago, salita po ng Diyos.
Okay? Yun ang pinaka mahalaga po sa buhay po natin. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa Lord hanggang po sa tayo ay hanggang po sa dumating ating Panginoon, kung luluubin man ni Lord na madatnan tayo na buhay, o di kaya kung hanggang sa ating kamatayan, tuloy-tuloy tayo. Of course, no, dapat sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Napakasarap po na madatnan tayo ng kamatayan dito sa lupa na tayo ay naglilingkod po sa Lord. Tama po, nanay? Okay. Tingnan niyo po yung mga Kristiyano na nangamatay na nadatnan na naglilingkod sa Lord. Tingnan niyo po ang patay na mukha. Masaya. Hindi ho nakasimangot yung katawan. Hindi ho. Masaya sa Lord. Ganun po ang nakikita ko sa isang anak po ng Diyos na nagpapatuloy hanggang sa kanyang kamatayan sa paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos na buhay. So, palagay niyo po ba maipangako po natin yan sa Lord? Yung bagay na yan. Na hanggang sa ating kamatayan maglingkod sa Lord? Kalipay sa kalalagan. Kagalakan sa paglilingkod. Hindi po yan mapalitan ng anumang mga bagay. Alaala. So ako talaga, no? Lifetime po talaga ang paglilingkod sa Lord. No? Ingano ko na talaga sa Lord yung buhay ko. Baga sa kinumit ko na ito talaga, Lord, na habang nabubuhay ako dito sa lupa, paglilingkuran kita. Hanggang sa pagkasama na sa Lord. So, napakasarap po yun, nanay, di ba? So, ganun dapat tayo. Lahat tayo dapat ganun ang desire. Ganun dapat ang gusto natin na magpatuloy talaga sa paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos na buhay. Kasi ang pagpatuloy sa paglilingkod, hindi pagpugihan yan, hindi pag-anuhan yan, hindi. Talagang sincere ka dapat na magpatuloy talaga sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Ano man mangyari sa buhay niya, wala akong pakailan, basta ako magpatuloy sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Tama po, nanay? Ganun dapat ang katwiran ng maraming Kristiyano. Kaya po rin po ang Diyos, salamat po na marami at sa Diyos po ang lahat na karangalan po. Okay? So, tayo